Hindi sa follower ko kasi wala daw gatas yung anak nila. Pagtutulungan mo yung mga ganyan, lagi yan aasa sa tulong. Ganyan kayo ka-spoiled sa akin. Tapos ibabash nyo ko. Magandang araw mga kaagapay, ayan sa aking mga solid na viewers, ayan sa Team Daddy Frankie at sa mga followers po natin sa Facebook. Magandang araw po sa inyo, ayan sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, ipag-pray po natin na matapos na tong bagyo. Kasi hindi rin po ako nakalabas, gawa ng paulan-ulan po, ayan. So ngayong araw po, may napanood po ako sa Facebook page ng isang sikat na vlogger. So, gagawin po natin yan ng reaction or magkukomento po tayo. Bago ang lahat, ayan, bago po natin mapanood ang kabuang video, ayan, sa mga hindi pa po nakafollow sa aking Facebook page, ayan, kaagapay po, ayan, 1.9 yung followers po natin. Ibig sabihin, nasa 1,900 plus. So, kailangan po makabot tayo ng 5K, ayan, para makapag-apply din po tayo ng monetization. And siyempre, huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe din po ang aking YouTube channel na kaagapay din po. Nasa 55 plus followers na po tayo. Maraming salamat. So, tara na guys, ayan. Gusto ko lang din po magbigay kayo ng inyong komento or reaction sa video na to. Omi, saan punta mo? Atid ko tong diaper at saka Berbran, oh. Saan? Hindi sa follower ko kasi wala daw gatas yung anak nila. Wala daw diaper. Eh kung sana, sinama nila kung nung ginawa nila yung bata, di sana masaya ako. Hindi naman ako sinama. Eh, ba't ka naman isasama, Mi? Eh ako bumibili ng gatas at diaper. Ikaw ba nanay nun? Pwede na rin kasi ako na rin ang bumili ng gatas at diaper. Eh, shoutout ha. Ayoko kasing bilan ng isang gatas lang kasi ang liit. Ang ginawa ko, 2 na. Ganyan kayo ka-spoiled sa akin. Tapos ibabash nyo ko. Pati diaper, social pa, oh. Kasi pants. Kasi itong magandang diaper kasi hindi magkakarases yung anak nyo. Tapos pa, ibabash nyo pa ako. Oh, sa mga gusto ng gatas at diaper dyan, ha, follow nyo po, MJ Tres. Kasi nga palangga ko, ang bibigyan ko lang talaga, follower ko. Kasi gusto ko, maging unfair kasi ako sa mga follower ko kung magbibigay ako sa hindi ko followers. So, sa mga follower ko dyan na hindi ko pa napapansin, gawa lang kayo ng content palangga or make a post, use the hashtag 100 smile a day ni MJ Tres. See you. Tayo'y nagbabalik, ayan mga kaagapay. So, yan, pwede pong mag-comment na po kayo kung ano yung komento nyo, suggestion nyo, or violent reaction. Reaction nyo po sa kanyang video. Ako naman po, ang reaction ko po doon kay Madam, which is tama naman talaga yung sinabi niya. Although, dinaan niya sa joke. Ayan, pero may punto po talaga yung sinabi ni Madam na, 'di ba, sa amin na mga, lalo na sa amin na mga charity vlogger, gayan mga Good Samaritan, ang dami pong nagme-message sa amin. Nakakalungkot kasi hindi naman po natin sila, ako sa part ko, hindi ko po sila matulungan kasi nga hindi pa po kumikita yung natin, yung Facebook page po natin. And isa din po sa ko ay tinitingnan ko talaga yung mga nag-PPM po sa akin. Which is, para sa akin lang wag niyo po akong ibas, na masasabi ko na kung baga may kaya pa sila, malakas pa sila, di ba? Kasi sa amin ito para po sa mga viewers po namin, ayan. Ang pinaka po namin na tinutulungan po namin talaga ay yung mga matatanda, yung mga bata, yung pasok na rin po sa namin yung walang asawa or yung solo sa buhay. Yan po talaga yung para sa amin na gusto namin na tinutulungan. Ayan, hindi naman po sa mapili po tayo, pero tumitingin din po tayo sa mga masasabi natin na deserve tulungan, di ba? Sa totoo lang, karamihan din po sa mga nag-PPM sa amin,
na humihingi ng tulong. Hindi namin mga followers. Yun yung nakakalungkot eh. Yung kung sino pa yung hindi mo followers, sila pa yung ang lakas makapag-PM. At tapos tinitingnan ko ay mas malakas pa sa akin. Minsan yung iba mas mataba pa sa akin. Mas maganda pa yung yung pangangatawan, maganda pa yung kutis. So, para sa akin, hindi po yun na tulungan. Kasi parang malakas pa eh, may asawa pa. And isa din po yan sa talaga na parang pagtutulungan mo yung mga ganyan, lagi yan aasa sa tulong. Ang gusto natin tulungan, yung talagang kumakayod sa buhay. And yan, sabi nga ni Madam, isa din yan sa problema na yung iba lumalapit ng tulong na humihingi ng gatas, humihingi ng diaper. Sa mga po dyan, sa mga nanay po dyan na malakas pa naman, may asawa, hindi po yan tungkulin ng mga vlogger na tulungan yung mga ganyan or anuhan kayo. Kasi kung tutuusin, dapat hindi na po kayo naghihingi ng tulong pagdating sa mga ganyan na problema. Ayan, kung may asawa ka, di ba? Kung may asawa ka, bakit? Yung ginagamit mo na pang FB, dapat ibinili mo na lang ng ibinili mo ng gatas or yung bigas di ba? Kasi karamihan ngayon nakakapag-load ka ng, makakapag-FB ka ng 50. Yung laging babad sa FB, wag niyong sabihin sa akin na free data lang, di ba? Kasi nakakapanood nga kayo. So, ibig sabihin, mas malaki yung naglulod na kayo niya ng mga 90, 100 above, di ba? So, mas sayang yun kasi imbis na ibili mo ng bigas or gatas ng anak mo, mas nakatuon ka pa sa FB para lang mamalimos. And take note yung iba, parang ginagawa din nilang trabaho yung panlilimos sa FB. Kaya, kung mapapansin nyo guys, lahat ng mga charity vlogger, hindi po sila masyadong sa mga nag-PPM. Kasi lahat kami, alam namin, kami mismo, lahat kami din kami. Na lahat ng mga nare-receive namin, na mga naghihingi ng tulong sa social media, lahat may kaya. Nakikita namin. Although meron naman talagang nakikita, ang problema din minsan may mga ibang gumagamit ng picture ng bata, yan yung mas malala dyan. Yan, ninakaw mo pa yung mga picture na hindi pala sa'yo, tapos sasabihin mo anak mo or kailangan na sa ospital. Kaya po kami, hindi po talaga kami na-acknowledge yung mga naghihingi. Kasi nag-iingat din po kami, gawa ng marami din pong scammer or mapanggamit po ng mga tao. So, mas maganda yung nakikita namin talaga. Kaya nga, pag-alagala kami, naghanap kami. Kasi para nakikita din namin mismo yung ginagawa ng tao. Oo. Kaya kung mapapansin nyo lahat mga binablog namin, karamihan, nakikita namin mga ngalakal, nagtitinda kahit matanda na. So yun yung napakasarap tulungan, di ba po? Na kahit sa ganong edad, matanda na, naghahanap buhay. So yun yung ang sarap tulungan Hindi yung mas malakas pa sa'yo, mas maganda pa yung kutis sa'yo, tapos naghihingi ng panggatas. Tama nga yung sabi ni Madam na sana gumagawa sila ng bata, kasama siya, di ba? Yan yung doon na nakakatawa din, na reality ng buhay, na dapat yung mga ganyan bagay, hindi na po natin yan nilalapit kasi hindi po yan, kumbaga para sa akin, hindi pasado sa criteria na tulungan ka. Responsibilidad na yun ng asawa mo or ikaw kasi malakas pa naman kayo, di ba? So, yun po yung pinakaano ko doon na sana maano po tayo na hindi lahat ng bagay o lahat ng problema mo ay ilalapit mo sa iba, di ba? Kung malakas ka, maraming paraan ngayon para kumita. Ayan. Kita mo yung tinulungan ko sa Quiapo, which is
90 ano na siya ngayon, 97. O nagtitinda. Ba't nagagawa niya yun? Tapos ikaw hindi mo kaya. Siya naman, hindi siya nakakapag-FB, pero ikaw nakakapag-FB ka. So, ibig sabihin, may pera ka pa rin, pero gusto mo lang talaga iasa or gusto mo lang talaga mamali mo sa social media. Ayan, kung malakas-lakas po kayo, ayan, sa totoo lang kung ano po talaga kayo, may delikadisa pa rin kayo, hindi niyo po magagawang mamalimos na alam niyo sa sarili niyo na kaya niyo pa naman gumalaw. Ayan. So, yan din po ang isa sa problema sa atin. And yung anak tayo ng anak, pero wala pa lang trabaho, di ba? Walang pambili ng mga gamit ng mga anak. So, yun yung mahirap. Kaya dapat hindi isipin natin na hindi lang din sarap sa buhay or alam nyo na yung ginagawa po natin, di ba? Ang isipin nyo po, sa mga nanay po na makakapanood nito, isipin nyo yung kinabukasan ng magiging anak nyo. Hindi porket, ay nagmamahalan po kami. Ayan, nagmamahalan. Kaya gawa ng bibi, di ba? So, hindi po yan. Kaya nga medyo din po tayo na sana may pag may yung mga lecture po about sa mga family planning, dapat po nakikinig po tayo diyan para alam din po natin yung mga pwede natin gawin sa buhay po natin. Kasi hindi po bilang isang tao or isang Pilipino, yung mga tao na ganyan na gusto lang iasa sa ibang tao yung kailangan nila na hindi naman importante na ilapit pa sa iba, di ba? Yung mga gatas, ganyan, mga pagkain, mga kahit yung sabihin natin yung gamit sa school, hindi yan dapat nilalapit sa tulad namin, mga charity vlogger. Although, pwede mo naman ilapit yan kung ikaw matanda, may apo ka na, kumbaga, kayo lang yung namumuhay, ayan, pwede mo yan ilapit. Pero yun nga, sabi namin, kung sino pa yung mga deserving tulungan, sila po yung hindi nakakapag-FB. Kasi nga, mahirap talaga sila. Yung wala silang panahon mag-FB kasi wala din silang cellphone, di ba? So yun, kasi yung iba talaga na humihingi. Alam namin may kaya kayo. Kaya nyong magtrabaho, kaya nyo pang kaso iba talaga nakagawian na nasanay na sa limos, di ba? So, yun lang po yung reaction ko dun sa video ni Madam na kahit pabiro po yun ay may punto po siya na hindi yung kasabihan po nun na yung ganun po na sabi niya na sana nung gumagawa sila ng baby ay sinali daw siya, di ba? Totoo naman, ako naging linya ko rin yan na minsan may nag-PM sa akin na humihingi ng tulong. So, kung mapapanood mo to, pasensya na po kung hindi ako nag-reply kasi tiningnan ko po yung FB niya, mas malakas pa sa akin, mas maganda pa yung kutis. Tapos, nilalapit niya sa akin na tulungan ko daw yung mga anak niya. Yun. So, parang 4 yata, yung 5. Tiningnan ko yung FB niya. May asawa pa naman siya. So, bakit ako yung tutulong, di ba? Ano yan? Di ba? Nasabi ko nga yan na sana sinali nyo rin ako nung gumagawa kayo ng mga bata, di ba? Kaya kahit pa paano, may masasabi natin na may obligation ako, di ba? So, yun po, yung sana maging aral po yan sa ating mga manunood na hindi ko naman po sinabi na bawal po kaming lapitan. Pero kami po na mga charity vlogger ay nakapokus po yung pagtulong po namin doon po sa mga matatanda, mga bata, yung mga solo na parents, yung talagang tulad nung tinulungan ko, walang asawa. Pero nakita nyo guys, nagtatrabaho pa rin siya kahit na
So, yun yung mga deserving po na tinutulungan. Pero yung may malakas pa yung edad, tapos may asawa pa, guys, please naman, kahit kunting delikadesa po, magkaroon man lang kayo sa sarili nyo. Hindi nyo ba alam na mas pinapalit no yung dignidad nyo dahil sa ganyan? Oo. Marami na kayong nilalapitan na mga charity vlogger. Pero guys, hindi talaga nila kayo tutulungan kasi kahit papaano kami din po ay pumipili ng tutulungan po namin. So, yun po. Maraming salamat po. Sana po masuportan nyo rin po ang Kaagapay ko po, Facebook page ko po. And dito din po sa aking YouTube channel na Kaagapay din po. Maraming salamat po and mabuhay po tayo. And thank you po sa lahat ng sumusuporta po sa akin, mga FB man or page. And maraming salamat sa Team Kaagapay. Sa team ko po, Team Daddy Frankie din po. Ayan, sa Team Rise Above. Ayan, sa lahat po ng mga solid na viewers ko po na hindi po ako iniwan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po may natutunan po tayong lesson dito sa aking video. Ayan, sana po na-remind po natin yung mga puso po natin. Ayan, yung mga natin sa buhay, mga iniisip natin sa buhay. So, yun, maraming salamat and shoutout din po kay Ma'am MJ. Ayan po, siya po yung may-ari ng video na yan. Paki-follow nyo rin po. Ayan, Team MG Tres. Ayan, so, isa din po siyang, ang alam ko Ilongga siya, may siya sa taga Visayas siya. Pero, yun, isa din po siyang tumutulong. Ayan, Good Samaritan din po siya. Yan. So, maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.